Noong taong Setyembre 1993, isang nakakakilabot na balita ang gumulantang sa buong Maynila. Isang babaeng natagpo ang walang buhay at ang kanyang katawan ay pinaghiwa-hiwalay at ikinalat sa iba't ibang lugar. Ito ang kwento ng kasong tinaguriang Chop Chop Lady Case, ang kaso ni Luz Viminda Visconde. Si Luz Viminda o Lucila ay isang nurse na nagtatrabaho sa Estados Unidos. Maganda, matalino at may magandang kinabukasan. Umuwi siya sa Pilipinas para magbakasyon at ayusin ang ilang personal na bagay, pero hindi niya alam na ito na pala ang huling pag-uwi niya. Isang araw, hindi na siya umuwi sa kanilang bahay. Ilang araw ang lumipas. Sunod-sunod na natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng isang babae sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Cavite. Ang ulo at mga binti ay natagpuan sa isang bakanteng lote sa Quezon City, habang ang katawan na walang braso at binti ay itinapon sa may Tanza, Cavite. Sa pamamagitan ng dental records, kinumpirma ng mga autoridad na ang biktima ay si Luz Viminda Visconde. Agad na nagsimula ang investigasyon. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kalaking karumal-dumal na krimen? Ang unang itinurong suspek ay ang kanyang nobyo, si Stephen Mark Wisenhunt, isang American serviceman. Sila ay may masalimuot na relasyon. Ayon sa mga investigador, may mga problema sila sa pera at personal na issue. Ayon sa mga testigo, huling nakitang buhay si Luz Viminda kasama si Wisenhunt. Pumasok daw sila sa apartment ni Wisenhunt sa Makati, pero si Wisenhunt na lang ang nakitang lumabas. May mga nakarinig pa raw ng sigawan at kalabog mula sa loob ng apartment. Nagkaroon din ng mga ulat na binenta ni Wisenhunt ang ilan sa mga gamit ni Luz Viminda pagkatapos nitong mawala. Tila lumalakas ang ebidensya laban sa kanya. Ang motibo? Lumabas sa investigasyon na malaki ang utang ni Wisenhunt kay Luz Viminda. Naaabot daw sa libo-libong dolyar. May mga teorya na ayaw na niyang bayaran ang utang na ito. Bukod pa riyan, may anggulo rin ng selos. May mga nagsasabi na nakikipagrelasyon na si Luz Viminda sa iba. At posibleng nalaman ito ni Wisenhunt kaya nagdilim ang kanyang paningin. Habang umiinit ang investigasyon, biglang nawala si Stephen Mark Wisenhunt. Nagtago siya at sinubukang tumakas palabas ng bansa. Pero dahil sa mabilis na aksyon ng mga autoridad at sa tulong ng US authorities, nahuli rin siya. Dito na nagsimula ang mahabang laban sa korte. Sa paglilitis, mariing itinanggi ni Wisenhunt ang mga paratang. Iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Luz Viminda. Pero malakas ang mga circumstantial evidence laban sa kanya. Ang testimonya ng mga kapitbahay, ang mga gamit ni Luz Viminda na natagpuan sa kanyang posisyon, at ang biglaan niyang pagtatago ay pawang nagdiin sa kanya. Isa sa mga naging susi sa kaso ay ang testimonya ng isang taxi driver. Sinabi niyang isinakay niya si Wisenhunt na may dalang malalaking bag na tila mabigat. Itinuro ng taxi driver ang mga lugar kung saan niya ibinaba si Wisenhunt. Mga lugar na malapit sa kung saan natagpuan ang mga parte ng katawan ni Luz Viminda. Bukod pa diyan, may natagpo ang dugo sa carpet ng apartment ni Wisenhunt. Kahit na sinubukan niya itong linisin, nakuha pa rin ng mga forensic expert ang mga bakas nito. Nang isinailalim sa pagsusuri, nagmatch ito sa dugo ni Luz Viminda. Ito na ang isa sa pinakamatibay na ebidensya na direktang nag-ugnay sa kanya sa krimen. Naging napaka-kontrobersyal ng kasong ito, hindi lang dahil sa brutal na paraan ng pagpatay, kundi dahil na rin sa pagiging dayuhan ng suspect. Sumubaybay ang buong bansa sa bawat detalye ng paglilitis. Ang pamilya ni Luz Viminda ay walang tigil na nanawagan para sa hustisya. Ang kanilang sakit at pagdadalamhati ay naramdaman ng buong sambayanan. Pagkatapos ng halos isang taong paglilitis, noong 1994, hinatulan ng korte si Stephen Mark Wisenhunt na guilty sa salang murder. Sentensyado siya ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Ito ay isang malaking tagumpay para sa prosekusyon at sa pamilya Visconde. Subalit hindi doon nagtapos ang kwento. Paulit-ulit na umapela si Wisenhunt sa desisyon ng korte, iginigiit ang kanyang pagiging inosente.
Dinala niya ang kanyang kaso hanggang sa Supreme Court pero pinagtibay lang nito ang hatol sa kanya. Nanatili si Stephen Mark Weissenhunt sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa loob ng kulungan, naging laman pa rin siya ng mga balita. May mga report na nakikipag-ugnayan pa rin siya sa labas. Sinusubukang patunayan ang kanyang kawalang sala. Ang kaso ni Luz Viminda Visconde, ang Chop Chop Lady, ay isa sa mga pinakatumatak na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Nag-iwan ito ng aral tungkol sa panganib na maaaring idulot ng mapanlinlang na pag-ibig, pera at selos. Nagsilbi itong paalala na gaano man kalupit ang isang krimen, mananagot at mananagot pa rin sa batas ang may sala. Hanggang ngayon, ang kwento ni Luz Viminda ay patuloy na nagpapaalala sa atin na maging maingat sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ito ay isang trahedya na sana ay hindi na maulit pa. Ang paghahanap ng hustisya para sa kanya ay naging simbolo ng paglaban sa karahasan at kawalang katarungan. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang mga kwentong tulad nito. Mag-iingat kayo palagi.